Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noy's Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Salamat po dun sa nanood ng vlog ko. Last night po, yung pasyal ko po saan ba yun? Sa Wall Street, sa New York Stock Exchange, at saka yung favorite place ko po is yung sa Times Square po mga kababayan ko. Salamat po dun sa ka-opisina ko na former office mate ko po. Si Mrs. Crespo, mga kababayan ko. Shoutout kay Lawrence, mga kababayan ko, kay Miss Lizelle. Iba naman topic ko. Meron akong pinakauling pasyal ko na po. Actually, hindi pasyal eh. Naglakad po kami from Times Square to Harold Square ba yun? Macy's. Kung alam niyo yung mall na Macy's. Kasi nagkita kami ng ate ko para sumabay ako pag uwi. Hindi ko kasi alam, pa uwi. Baka maligaw po ako. Napakalaki ng NYC mga kababayan ko. Thank you very much dun sa nanood ha. Sa Webes po yon. Yun ang pinaka-last ko po. Ito naman mga kababayan ko, yung nangyaring desisyon ng Supreme Court. Di ba nag-apila yung House dun sa impeachment mga kababayan ko na unconstitution yung impeachment ni BP Sara Duterte. May isa naman na senador na akala mo law student or kumuha ng law or abogado. Hindi naman po siya abogado mga kababayan ko. Idol ko pa naman to si Tito Sen mga kababayan ko. Ano bang gusto mo? Hindi mo ba ginagalang yung desisyon ng Supreme Court? Ha? Hindi na pwede kayo mag-apila. Final na yan eh. Hindi may mag-i-impeach naman sa darating na after the February 6, hindi naman siguro magpa-file kagad ang Makabayan Black. Hintayin nyo, siguro mga middle ng February magpa-file ng ano. Ito yung pinagsasabi niya nun. Umabuso raw yung Supreme Court mga kababayan ko. Tatlo ang branches natin. Legislative, judiciary, at saka executive mga kababayan ko. Sino ba mas powerful? Ini-interpret lang naman yung batas, Tito Sen, mga kababayan ko. Ito na, sinabi ni Tito Sen, para siya pa yung mas magaling sa Supreme Court eh. He's not a lawyer, di ba? Senador lang siya mga kababayan ko. At saka yung mga ganyan, pinagbobotohan yan, Panginoon ko. My thinking would be, they have a different agenda. Oh, It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. oh. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. Oh. Dahil baka ibang style sa sa Supreme Court eh. Baka pag nag-meeting sila, nag-unbox sila, tapos Mga kababayan ko, sana po matuloy na po. Panay hearsay naman eh. Sana mapaltan na po ang leadership ng Senado. Ang Senate President mapaltan na sana mga kababayan ko. Hindi ko alam kung bakit di pa napapaltan yan eh. Pwede naman si Alan Peter Cayetano. Or maybe si Marcoleta. Hindi, si Marcoleta gusto ko sa sa Blue Ribbon para tuloy yung investigasyon. Kasi as I said, at ibang mga tao pinagsasabi na kulang talaga yung investigasyon ni Lacson mga kababayan ko. Tuloy natin yung pinuputok ng butchi ni Tito Sen mga kababayan ko. Ang second topic ko po about dun sa lottery, sa loto, sa PCSO. Kasi nag-increase na eh. Medyo sige, papanig po ako na. Pero with reservation pala. Sandali. Tapusin natin si Tito Sen. bigil sila adjourn na sa kanila yun. Wala sila nung suspend until tomorrow o suspend until next week. Wala silang ganun siguro. Sir, yung nabanggit nyo lang po baka may agenda, yung Ano agenda? Supreme Court. May mga nagsasabi kasi na baka ang goal nila is hindi rin sila ma-impeach. Kaya pinahirap nila yung process. Ganun po ba yung nakikita nyo ring dahilan? Well, mahirap magbintang pero that's a possibility. And I've heard that from other people. Oh. Parang gano'n. Humirap ang pag-impeach eh.
only because there was a question, Oh. the petition sa Supreme Court about the constitutionality of the impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mali naman talaga eh. Yung tatlong impeachment na final, yung 2025 or 2024, December, mga kababayan ko, palpak, hindi tinake up. Yung pang-apat lang ang tinransmit sa Senado. Wala ka pa noon, Tito Sen, yung 2025. Kasi, nag-assume ka ng office, June 30, 2025, di ba? O, magsa 7 months ka pa lang. Kasi bumalik ka sa Senado eh. Huwag ka nang igalang nyo na lang desisyon. Kung ang Supreme Court is pumabor naman doon sa HOR, o di tuwan-tuwa ka, ganun lang naman talaga eh. Sus, Panginoon ko. Di ba? Dapat nun right then and there nasabi na agad eh. Pero, yung ginamit kasi ng mga dahilan, Oh, yung mga dinamit na dahilan, hindi pwede. bakit? For example, yung adjournment, hindi naman eh. Pangalawa, hindi raw yun yung first, hindi, yun yung first na in-approve eh. Lahat ng final, hindi ba pwedeng pag final yun na. Otherwise, wala ka na mai-impeach. Kasi ang gagawin ng kahit sino, magpa-file ng impeachment ng walang kakwenta-kwenta, basurang impeachment, sigurado wala mangyayari. Tito Sen, bakit atat na atat ka na matuloy ang impeachment? Ano bang agenda mo rin? Di ba? O, igagalang pa rin kita dahil kasi idol kita pero yung pinagsasabi mo, Tito Sen, medyo wala. May agenda ka nga, ano bang gusto mo? Bata ka ba ni Martin? O bata mo si Martin Romualdez? Hindi na pa pwedeng entertain yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment. Dahil doon sa sinasabi nilang yun. Okay? Di ba? So, bakit hindi mag-iisip ang tao na meron silang ibang agenda other than just really deciding on whether that particular amendment, particular impeachment is constitutional or not? Kasi yung mga kinukonsulta mo, mga sinasabi mong legal luminaries, mga anti yun eh. Mga anti-Duterte yun eh. Hindi ask ka rin ng opinion yung mga nasa gitna naman. Hindi ko natatapos ito kasi talagang may pake ito si Tito Sen eh. Pasensya na Tito Sen ha. Idol na idol kita pero mali mga kababayan ko. Mag-file na lang kayo o ang Makabayan Block after the February 6 kasi yun ang expiration na eh. Ang itatopic natin, short lang to, about sa PCSO. Sandali lang ha. Tito Sen, hinahinay ka lang. Ilang taon ka na ba sa 2028? Ano ka na? 79 na ba? O, hindi last term. Alam mo ko, hindi ka natatakbo eh. Sa 2034. Sandali lang. Ito po, about sa PCSO po, kasi yung netizens po, nagtatanong, ang nangyari kasi po, sa starting February 1, ngayon na siguro dyan, February 1 na mga kababayan ko, ang ticket po, 25 pesos. So, lalakihan naman ang premyo po. Yung dating, magkano ba, yung sa 658 na 50 million, magiging 75 million na. Para may dagdag na na 10 million mga kababayan ko eh. Yung 642, I think, hindi ko lang sure 15 million. Kasi mga 8 million lang dati mga kababayan ko. So, ang tinatanong ng mga netizen, or nire-request ng mga netizen na, ang sabi, nakikita nyo naman, ipakita nyo muna kung may totoong nananalo sa loto. Mga kababayan ko, talaga may nananalo po dyan. Hindi naman kasi pwedeng i-disclose kung sino po yung mga nanalo. Andali lang, iharap na po ako Patsagaan na lang aking G-face. Di ba, Cherry? Andali. Ayun na nga mga kababayan ko. Continue tayo sa Lotto PCSO. Tinaasan ng premyo.
Yung hinihingi kasi ng mga netizen na dapat ipakita yung mga nananalo. Hindi po pwede kasi napaka-peligroso po. Walang secrecy po yan. Dito po sa aking pinuntahan na bansa, may mga estado na pwedeng i-disclose ang pangalan, may picture pa ho, at saka ibabalita sa mga national TV. Ang problema lang po, kukuyugin siya po ng mga scammer, yung mga nangingi ng balato, kesa may sakit ang anak ko, I have to pay my debts, I have to pay my mortgage, mga ganon. Naiistorbo ka. Yung nanalo po ng maybe 5 years ago or 7 years ago, si Edwin Castro po, hindi siya Pilipino. Mexican po yung taga LA. Nanalo po siya ng $2.3 billion. Hindi man po nakuha lahat yun kasi may tax eh. Mga 600 million lang nakuha niyan. Ayun, parati siyang sinusundan ng yung mga, sino ba yun, yung mga photographer, yung mga sa showbiz dito, mga kababayan ko. Ayun, hindi na maganda buhay niya. Eh, kung sa atin, kung i-disclose yan, kunyari, nanalo ka ng 100 million sa Pilipinas, o hindi may 80 million pesos ka pa kasi binawasan na yung tax. Dadami ka mag-anak mo, pag-iinitan ka pa ng mga masasamang loob dyan. Hindi, kung di kayo naniniwala na walang nananalo, hindi huwag kayong tumaya. Bagay ako, 30 years na ako. Ang iba nakaalam na, ang nanalo lang po ako sa loto, 28 mil nga. Ano yun eh. Not lottery ha, hindi yung PCS o lottery. Yung Kino. Naka 8 numbers ako, doon sa 9 numbers. 28,000 ang panalo ko po. Ang nakuha ko lang, 22,000. So, pwede na rin po yun. Oh. Hindi man ako yung tumatay ng libo eh. Siguro pag may medyo malaki ang premium, 100, ganun. Pero yung 25 pesos mga babayan ko, pwede na rin yun. Kung ayaw tumaya, hindi mo kayong tumaya. Wala naman proof talaga na may rig yan eh. Hindi ko lang alam ha. Pero dito, nagkaroon ng rig ata eh. Shoutout muna tayo, habol na lang natin ha. Nawala ko yung original na kopya ko. Pero meron pa rin dito. Si Ate B Vlog, Cherry B Vlog, si Ken Russell, Pinoy Adventure, sino ba to? Si Christine Cator, Ma'am Shipe, Tuga Michi Tigerfield, Shinjin Vlog Official, Evelyn Official ng Macau, Oxystab, DJ Oxystab, Elisa Deyu, Shirley Mendrano, Kapangok Vlog, Pretty Jane, Pretty Bones, Mirna, hindi ko alam kung napakaraming apelido, Alcantara, mga babayan ko, Smiley Face Channel, Mama Rin Official, Bet Pilapil, Dong Rebs, Amlena Vlogs, Missy Rosco, Koki Hero, Bib A. Heart Purple, Mark Anthony Beriones, Franz Billy, Chairman Joban Kim, Nanay Eva, Mayang Vlogs, Bayang Gudang, Ichel Vlog, Imedia Brosas, Simply Grace, Inaanak, Vlog TV, Doc Juice, Cesar Bacus, Kaligatan TV, Ellen Cruz, Sinora Padera, Santiago, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, BGT, Emblem Vlog, Glenn D. Anuel, sino ba ito? Marites Coho, Chavs de la Cruz, Mayang Vlogs, meron na, no? Charles Lumawig, May Labs, ayan, Myra, meron na, no? Priya Official, si BGT, meron na. Sino pa ba? Si Andre Lay, and then si Ans Vlog, at saka si Ams Vlog, mga kababayan ko. Ang buod natin, Tito Sen, ikaw ba naman ang Senate President, kung umasta ka, ikaw na yung magaling na. Igalang yun naman ang desisyon ng Supreme Court. Hindi mag-file na lang kayo ulit. Sa pangalawa, sa PCSO naman, dun sa mga taong ayaw maniwala na may tumatama, opinion nyo yan, mga babayo. Para sa akin, di ba may nababalitaan kayo ng mga nagkaban ng pera, nanalo sa loto, pero biglang namulubi rin dahil hindi alam nila kung paano gastusin yung mga winnings nila, mga kababayan ko. Paki-like and share lang po, paki-subscribe. Salamat po at mag-iingat kayo.
Bye!